yan sa Psalm 51, verse number 10, ayon sa 13. Ano yung mas Pastor Kador na atang District Superintendent sa District 12? Nakasiguro yung taga-District 12. Kapalapakan sa taga-12. Salamat sa Ginoo. Nakama mga kaulay, hindi mo sa tubagan, anak meron namin na ulahin na una. Ano mulay makatipon. Psalm 51, verse number 10, ayon sa 13. Ito kasama na. Although familiar na tayo nga text, pero pila na ka mga ulan, pinabalik-balik kung di, nakadumdum mo sa atong pastor's recall, nag-istorya niya ko about sa presence ni Lord. Kaya lang dito po sa Genesis. Maybe sa 51 verse number 10 ayon sa 13. Ano yung niya? Create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Alam niyo yung right spirit? Right spirit. Kaya siguro yung wrong spirit na, no? So dapat kanunay na itong prayer na, Lord, create in me a clean heart and a right spirit within me. And then verse number 12, cast me not away, do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Grabe, no? Then verse number 12, restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Last verse, verse 13. Then, I will teach transgressors your ways, so that sinners will turn back to you. Palapakan na to si Lord sa iyo. Ako lang tagaan pagtagal ng verse number 11. Thanks you na. Kaya kanimagod nga chapter, prayer ni King David, no? Niya, ang ating manato nga dito sa Old Testament, dili pa kayo i-reveal ni Lord ang Holy Spirit. Kaya nanagwagin ko kung sa ka-sensitive si King David, nga nasa prayer nga sama ani. Mataba niya, do not cast me from your presence and take your Holy Spirit from me. Kaya si King David ay, bisan o, ano pa nila, season pa to sa God the Father, sa New Testament, ang season ni Jesus as the Son of God. After ni Jesus, ay pag-reveal ang Holy Spirit. Pero grabe si King David. Kaya siya aware na. Nga pa niya na ang Holy Spirit nagpuyo sa iyang kinabuhi. Galing sa time nga nakasala siya, usa sa iyang prayer, Lord, do not cast me from your presence, or take not your Holy Spirit away from me. Ayaw po Lord, ang balaang Espiritu sa akong kinabuhi. Nasendang ka makan, kita na mention gani ang Holy Spirit sa daang tugod. Pero niya yung sa kahari, conscious kayo about sa presence ni Lord. Anong yung presence ni Lord? Presence ni Lord. Pwede ba din mong liyo lang imong tupad? Makutan naman na siya. Kamusta man ang last time na feel mo ang presence ni Lord? When was the last time? Sige. Kamusta katapusan panahon nga na-feel nimo ang presensya sa Ginoo? Oh, when was the last time? Kaya gumalo na yun, magpresensyahan lang sa Ginoo panahon ng Thanksgiving. Ang bansa, magpresensyahan lang sa Ginoo panahon sa encounter. Panahon nga na yung revival.
nga nabuhat ang Holy Spirit ug ang presensya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya ano mo nga verse, gi-change niya ang presence ni Lord sa Holy Spirit. Kaya pag naanay ang Holy Spirit sa imong kinabuhi, of course naanay ang presensya sa Ginoo. So pag dito sa Genesis, ang pangalan niya ang presence ni Lord, the presence of God. And the presence of God speaks about the Holy Spirit. Nabantayan kayo nagsunan kay sa ato na magpangalagat sa ginuhili kay tagil magkumpiyansa. At ito palaging pasulagat, ang kalahian daw sa Holy Spirit o ang evil spirit. Ang holy o ang evil. Balik, kay pang ang Holy Spirit musulod sa imong kinabuhi, makabantay ka, makamatitod ka nga musulod ng Holy Spirit. Nakabantay pa mo, manahon nga na-baptize mo sa Holy Spirit, nakamatitod mo? Ha? Isa may na-baptize sa Holy Spirit. Isa may nagtamo sa iyo sa diyan na-baptize ka sa Holy Spirit. Ay, matatawa ka, matumba, ligid, hila, taman-taman. Matapos sulagat ang kalahian tulos evil spirit o sa Holy Spirit. Pag ang evil spirit mo sunod, di ka tayo malug, di ka kabantay. Kaya huwag ta kabalog, nahimot ang palahubog, nahimot ang sugalog, nahimot ang kabantay. Kaya ang evil spirit mo sunod, gaway palagi. Di ka kabantay, huwag kabantay, nahimot ang libakira, nahimot ang huwag ka kabantay, huwag ka kabatikod. Ganda-ganda lang ipagdao, makakabantay nga mga dotang espiritu din, ha? Isulat. Kadang-kadang ito daw mag-iyon ka, mag-inaswali, nakagyan yung espiritu pinigyan ka na sa iyo. At naman yung magkapag, basic na hindi kapit bitaw ng dotang espiritu niya sa iyo kilay. Kaya isa naman daw, hindi ganahan sa pulong sa iyo ang nayawa naman, mga dotang espiritu. Walang kabantay. Wala may nagtuloy na ito na magbisyo, magsala, magsugal. Yung mga espiritu na nagsulod, wala ka kabantay. Pero sa diyan naka-experience ng deliverance, na-evidensya, may mabal gani, wala ka kabantay ng mga nasakyan sa espiritu sa pagkabayo, nasudlan sa demonyo sa pagkatumboy, na mga daotang espiritu na. Wala ka kabantay. Pero pag-abot sa deliverance, makano nito kayo magaling, makasuka o mag-ring, nasi-klase. Kailangan ng ebidensya pag magawas, pero pag musunod, di ka kabantay. Pero ang Holy Spirit, pag musunod siya, makabantay ka. Di man siya mobile mo, manamid man siya. Kung wala na, makatatawa ka, matumba ka, malipay. Pero ang problema sa Holy Spirit, di ko kabantay kung mawa. Lagyan na kung unwelcome na siya diyan sa Tagbalay. Mula ko na kung siya may panahid. Hindi ako pala, pagkatahog nga na ang Holy Spirit, pero lahat na yung Espiritu ang nagbayo. Muna kumusahan na yung mga when was the last time na na-feel mo ang presence sa Holy Spirit? Tapos naman, may sulat? Praise the Lord. Kaya kung naman nilipandoy ng mga leaders nga itong i-bring and raise up sa Ginoo para sa PC gaming organisasyon o sa church niya in life mga adlaw. Punaman tayo mga ipangandoy ng mga next generation ng mga leaders. Agan itong pangandoy ka itong mga leaders mga sa nakuhaw o sa Tagalog pa yung mga hayong sa presensya ni Lord. Katong mga diuhaw sa presensya sa Ginoo. Amen? Mga leaders nga wala ma-actor o pangalan kundi nagita, they are running after the presence of God. They are not running after possession, they are not running after wealth nor money, but they are really hunger. Diuhaw din sila sa presensya sa Ginoo. Amen ba? Pagka ni Moses dito sa may Exodus chapter 33, mao niyan usa sa inyo niya. Pero ihapon niya, sa diyan ang istorya ang Ginoo sa iyang kinabuhi.
Grabe din nasalat sa ginawa ng Moses. Verse number 2. So, ganito sa verse 1, 2, ayun sa 3. Sa inyo sa ginawa ng Moses, chapter 33, verse number 1. Ingon niya, then the Lord said to Moses, leave this place, you and the people you brought up to Egypt. Go up to the land I promised on oath to Abraham. The verse number 2, ingon tayo niya, I will send an angel before you to drive out the Canaanites, the Amorites. That means kasi Lord, nagsaad nga makanaog ka, bisag na ilagang presensya sa kalaban, sa kontra. Verse number 3, ingon pa niya, I will go up to the land flowing with milk and honey. Imagine ang saan ni Lord, land flowing with milk and honey. In other words, it's a promise of abundance, it's a promise of prosperity. Grabe ang saan ni Lord, isa bigyanaan na ng kaisunan. Kinsa may gusto to sa promised land. Pero sa ito ni Moses sa verse number 15 o 16, 15 o 16, ikunta niya, Lord, then Moses said to him, if your presence does not go with us, then I will not leave this place. Kung ang imong presensya, Lord, dili mo ba nga mo dito, adili na lang imo hawak dili. Kaya parang ang Moses, the presence of God is more important than His prosperity. Ang presensya ng Lord mas importante kaysa sa iyang conquest. Ang presensya ng Lord mas importante kaysa sa iyang bahagi o kaysa sa iyang glory. Imagine makonquer niya mga Amorites, the Hittites, unsa kasikat ni Moses leading the Israelites to conquer aning nga mga tribo. Pero matagtan niya, unya, tagaan ka ng bago kayo ito. A land flowing with milk and honey. Pero matagtan, Lord, dili na ko ikambyo ang imong presensya aning mga butana. Palapakan ko si Lord. Because as far as Moses is concerned, the presence of God is more important than anything else. Mas importante ang presensya sa Ginoo kaysa upang utang. Amen? Pero kita, ikambyo na itong kape ang presensya sa Ginoo. Ikambyo na itong cellphone ang presensya sa Ginoo. Ikambyo na ito sa atong amigo ang presensya sa Ginoo. Inikpatan mo, kung sa may tiniro di mo pauna-unaan. Kaya inikpatan na wala ito, ang ito di ko nauna, kung sa nagbasig na anay nag-BCS na ko. Cellphone din ito pauna-unaan muna. Pero si Moses matupan niya, I will not exchange the presence of God sa uban pang mga lutan. Hindi ito ba tingin natin ikambyo ang presensya sa Ginoo. Verse 16, sabi niya, how will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me? So ano buntag? Mag-concentrate ko, yato balikan tong Psalm 51. Kung saan man mo pag-ila, kakanang imong tupad na presensyahan mas Ginoo. Nakapay presensya sa Ginoo. Kaya sa iyo, Lord, mag-isa man nila nakabati, nakasinati sa presensya sa Ginoo. Sige daw, ipataas sa Ginoo ka mag-iwala-wala. Salamat, Lord, sa iyong presensya. Pero pangutanan na nagwara-wala sa iyo, kanos naman mo last na nabati ang presensya sa Ginoo? When was the last time? Sa iyo naman mo ang presensyahan ko sa Ginoo. Pero matapang ni Moses, how will you distinguish? Kung saan mo ako napag-identify sa taong nanimaho pa presensya sa Ginoo. Kaya mabala na nyo nga sa gikan ng tao, pag-ikan sa siya, manimaho na siya kanso.
Pagikan sa presensya sa Ginoo, hallelujah, manimaho presensya sa Ginoo. Ano na? How will they know? How will they distinguish a person na kanunay nagsalong sa presensya sa Ginoo? Ang una, sa chapter 51, grabe no? Di na mo ma-imagine ang prayer ni King David, Lord, ang iyang hunger sa presensya sa Ginoo. Lord, ayaw ko ipalayas. Do not cast me from your presence. And take not your Holy Spirit away the eyes. Si David, abing ako naran ang versikulo sa Ephesians chapter 1 verse 13. Kaya diri naman ang sa bagong tugon may sunan. Ato ko nung nalikyatan sa di pa kong balikan ng sa 51 verse number 11. Nalikyatan sa ato ang Ephesians chapter 1 verse 13 o 14. Sa inyo niya, praise God. Ang usa ka magtutuo nga ning dawat na kang Kristo after you believe. Efeso kapitulo 1. And you were also included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of salvation. And when you believe, you were marked in Him with the seal, the promised Holy Spirit. Amen. Papalakpakan na to si Lord. Diyan naman sa New Testament nagsunan. Pero si David, aware na siya nga usap na tao nga naay tinuod na pagtuo sa Ginoo. Bisan mo pa siya kabasaan ng versikulo na ang Holy Spirit nagpuyo sa iyang kinabuhi. Amen? Praise God. Advantage kayo ta karong bagong tugon nagsunan. Kay sa Old Testament, ang mga Christian kanunay na nangunta nga makatagaw tam sa presensya sa Ginoo. Pero tama na gid sila dito sa outer court nagsunan ko sa Ginoo. Ang mga high priest naman may privilege na makasunod sa Holy of Holies. Niya ang mga priest na may makasunod sa Holy Place. The rest, dito na gitawag sila sa outer court. Pero salamat kay sa time ni Jesus. Gipotol, gigupa na niya ng partition na iksunan ko sa Amen? But the Bible, when you hear about the gospel of truth, sa niyang ino gitawag, gituwan si Jesus, gimarkahan ka sa Diyos, sa Holy Spirit, sa iyong kinabuhi. You no longer be seeking the presence of God because God Himself nimpuyo naman diya sa iyong kinasunan. Amen? Siya rin nimpuyo sa iyo. Then how will you distinguish? Amen? Gagipuyan sa presensya sa Holy Spirit. Ang una, sa chapter 51 sa Psalm, mauni ang experience ni King David. Verse 10. Ingat pa niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within. Ang una, grabe ang iyang commitment to holiness. Ang iyang tinguha nga magkinabuhi putli o balaan. Ang anak, ang atong balikan ang atong core values, ay suunad ko sa Ginoo. Number one na, passionate spirituality o commitment to holiness. O ang iyang pagkabalaan ni King David. Patod pa niya sa verse number 1 tayo sa verse number 9. Gikan pa sa tagwangkan sa akong nanay na tao na ko makasasala. May pas David kining angkon na siya makasala. Pero kanang imong tupad ang Dr. David angkon na Amen ba? Kaya tinguha niya sa pagpakabalaan, magsugod sa pag-ina na ikaw yun makasasala. Amen ba? When you recognize matapan niya, from my mother's womb, nataon akong makasasala. Di lang na ito napakya si King David. Pero matapan niya, dito pala sa tagwangkan sa akong nanay. Naman si Bishop akong maestro sa theology. Matapan niya, naman mo nagitawag o inherited sin.
O sa tawagan ba siya? Actual sin. Pero sa Katoliko na ay venial sin. So natin inirit ang atong dugo nga nanaytay sa atong kaugatan. Dugo ni Adan o ni Eva nga dugo makasasala mga kaigsunan. Pero salamat kay sa imong gidawat si Jesus. Ang dugo niya, hallelujah, naghimlo di lang sa imong actual sin, apil pa sa imong inherited sin. Gipasay o giugasan gyapon sa atong Ginoong Jesucristo. Amen. So gini-recognize niya, I am a sinner from birth. Muna yung niya, create in me a clean heart. Kaya pag kinabuhi balaan, magkinabuhi di lamang sa sinugdanan sa imong kinugatan, kundi gikan sa imong kasing-kasing, nga na'y pangadoy nga magkinabuhi putli mga leksyonan. Pwede ba rin mo kumusta ang lingkuman, kumusta ng kaigsoon? Kumusta imong kasing-kasing? Kaya nga itong pagkabalaan, ang atong unang-unang magkinabuhi balaan, magsugod niya sa kasing-kasing mga kaigsoon. Amen. Namabalaan mo na ang mga taong nagnagoy sa presensya sa Ginoo. Layo kaayo makasalang kaigsoon. Kaya ang mga tao na nimaw ang presensya sa Diyos, agoy, layo yung kayo sapot. Kinanin yung mga asawa nyo, mga sa putol permit. Layo kaya presensya. Kanayin yung mga bana nga sa putol permit. Wala na yung tampalanan. Presensya na din sa Ginoo. Kaya kung naamay makabago na ito, makatransform sa atong mga batasan, dili ko naman pa sa mga isang taon kung wala, binago kami, hindi ng binaguan, hindi ng hinuman, ang nakapabago na mo, katong abuyo ang presensya sa Ginoo sa atong Ginoo. Kaya tinuod ka makapausap na ito, bisan pag mag-isip nagbawal, na mugahin ninyong sa mundo. Pero pag atong mayroon, dalod sa presensya Ginoo ng atong asawa, atong bana, atong mga anak, ang atong mga leaders, magbago sila tayo. Presensya sa Ginoo, makapabago sa Ginoo. Maunay ko ni King David, Lord, ayaw ko hawa sa imong presensya. Lagi nang ayaw ko ang Holy Spirit sa among pinabuhi. Kaya wala ko'y katama, malilay makapausap kung makapabago na ako. Bago nagtao sa nakasala. So, tintag lang siya ba't siya? Bago na siya napakyas, kung walay lahi, makatawag na ito para ma-overcome ang sala. Walay lahi, makahatag na ito usog para makabuntog sa talang tentasyon ng sunan. It's only the Holy Spirit. Muna ang iyang cry out, Lord, ayaw ko papalayasan sa iyong presensya. Hallelujah. Ang tambal ay sa tao para mapagpo, kang nag-ato sila ihumol sa presensya sa Ginoo. Di ba namin kandala, ang kailangan lang ay bawat sa presensya sa Diyos. Kaya kabaguhan, maangkot sa tao kung naa siya sa presensya sa Ginoo. Then another one, the next one. It's not only that the presence of God, that the presence of the Lord, hallelujah, may lagi mo ang tao taas presensya sa Ginoo kay labihan yun. Ilan mo ng mga tao sa putod, di na lang natin istoryaho. Bisag ka mo, makatestimony, di ba? Pagkagaling mga Kristohanong sa putod, bisag di ganing mo taglaon. Kailangan yun eh, wala ni ampo, ganin ang luntag kapag mata. Basta ganin mga Kristohanong ng mga garbuso, mga saputol, mga libakira, mga libakiro, ay parang tayo, layo kay presensya sa Ginoo. Amen. Ngayon ito salamat kay din na ikaw. Pero ka mga tao na presensyahan sa Ginoo, ang layo kay nasapong ng sunan ko sa Diyos. Amen ba? Mapugnanon, mapailugon, hallelujah. Because the fruit of the Spirit is love, joy, peace, everything na niya. Basta ang presensya sa Holy Spirit na sa iyo. Pero kung layo ka sa presensya sa Holy Spirit, mutongha sa kanyang naing mga presensya sa iyong kinabuhi. Ngayon ito salamat kay na ang presensya sa Holy Spirit niyo.
Amen? Amen? Hallelujah. Oh, grabe ko. Na-amaze ko pagbasa lang ko na, yung si King David, wala pa may revival sa unang panahon ng about Holy Spirit. Okay, balo na siya. Nga Holy Spirit, ikinahanglan niya para mabago o maka-overcome siya sa tanan niya kaliyaw. Oh, wala pa may nagdoktrina niya. Kita bisa mitudluan na sa tanang wali, tanang kutsi, si pasulagan malalayang wali, about sa Holy Spirit, nagagani. No, pero nag-water nga no, kawa pa yung gano'n na to, totally nasabtan nga kinahanglan nato pag-ay ng Holy Spirit sa atong kinabuhi ng sulat ng sige. Pero si David matulog, Lord, apoy alagad na ko. Usa nga yung sulat, nabubuyo sa iya ang Holy Spirit. Kumusahin ka ba, kumusahin si Holy Spirit sa iyong kinabuhi ng sulat. And another thing, sa niya, dwell, restore to me the joy of your salvation. Because it's not only when you are being filled by the Holy Spirit and when you are in the presence of God, may lahat mo ning tawanan kay mausab na bago o na-transform ang iyong kinabuhi. Komitado na magkinabuhi mala. In another one, komitado na magmalipayon sa tanang panahon. Committed to rejoice at all times. Sa tanang sitwasyon, di siya matarog. Hallelujah! Muna yung King David, Lord, ibalik na ko ang kalipay. Kaya ang tao din na presensyahan sa Ginoo. Ang tao nga gipuyan sa Holy Spirit, ang usa na mailhan mo siya, hallelujah! Kay malipayon. Tanaw na yung tupad kung malipayon pa. Oh! Magaling ningon si Pablo, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Oh, kayang tinuod na dibuyan na krisuhanon sa Holy Spirit na ay kalipay na walang magagad sa problema, walang magagad sa kwarta, walang magagad sa sirkunstansya. Ang iyang kalipay, gikan sa iyang sunod. Kaya source sa iyang kalipay, di man ang kalimutan. Ang source sa iyang kalipay, ang Holy Spirit man mga kaisunan. Hallelujah. Sa iyong na atong kalipay, magagad sa kwarta, sa kanindot, sa atong sa palibot, pag walay pangilabog mo, ay salamat, kalipayan ka. Yung dahil ng problema, mapulihan. Pero pag ang tao ganing naa sa presensya sa Holy Spirit, dili nimo siya kapugan. Mo sayo ang gihapon, mo ambak na gihapon, mo palakpak na gihapon, mo pahiyom na gihapon, bisan ibang awayon. O kaya niya kalipay, wawan magagad sa kalibutan o sa palibot. Ang iyang kalipay nagtubod magbigan sa iyang sulod na gipuyan sa Holy Spirit. Amen ha? Amen. Nakuhapay ito pagkalipay ganun na yung sulod? Oo. Mula sa atong church, dapat bawal ang nakasimangot. Hindi ito ba bawal ang bawal ang nagbugot. Oo. Kay kalas ka nila pagwapa ka ng mga taong hinukot. Pero ang taong pahiyom, nabito ko yung nabasahan sa Facebook, ang mga dalaga doon, nakita ng mga lalaki nga makapakatawa nila. Ganahan sila makibidyo sa mga lalaki nga kanunay silang pakataon. Dili sila ganahan na itong mga lalaki, kanunay silang bulog-bulog pahinakon. Ang ganahan mo sa mahal ng mga maot, basta makapakatawa sila, okay na sila. Pero ako yung pagkakababae nga, sa dagway pa lang sila, mana makatawa na sila. Wilson na. At least naiintindihin sila, sa dagway pa lang sila. Hallelujah. Lingas dagway. Kailangan mo isalog na ito, magpitigil siya ba? Kada istorya, mabungkang na hindi katawa. Ay yung asawa lagi yung pinakanambirwang fans niya, hindi pa ganyan mga tao, tununan na magkatawa. Ang tanang kalibutan mo, nagita o kalipay. Ang bagay mo, bayad yun para malinaw. Ang bagay mo, gasto yun, o nilibo, grabe, mangitang asa kapit ang malingaw sila malipay. Huwag sila kay malog ang source sa tinod na kalipay.
wala sa kalibutan, nasa atong sulod ng kasunod. Amen. It's the presence of the Holy Spirit. Ano ba? Ang taba ni Solomon, the joy of the Lord is our strength. Malas, labaw pa na sa tambal nga itong ipangita sa mga medisina nga makaayo sa panangbalatian. Oh, because the joy of the Lord doing good like ang medicine, tambal sa tanang mga sakit o balatian. Gali ang mga doktor, nakadiscovery mga ilang pasyente pag may balatian, ang una nila buhaton, ito na may problema na imong sakit, okay na. Para ang imong muna-muna, dili ka mag-uol. Kaya ang mag-ulan na kasing-kasing, makasamot sa imong balatian. Pero ang malibayan na kasing-kasing, makasunban sa imong problema. Amen. Nagdami niyo pala ito naging Sunday. Ang iyang banda kay gitarista man ako sa'yo kaya ito balay. Si Pastor, wak pa may makailis. Abi na noon sa lang, sa'yo pa kayo na iba. Pero dili Pastor, di may makasimbang. Na naman. Ako masawa pa ko. Nayasawa sa ginagilap. Pastor, gawin mo ni. Matalpang-talong daw ang iyong lawas. Na naman. Di kami sa hospital, nagpag-check niya, completely, matabi na 10 na lang. Naginahal ma-admit ko kay na baba, completely na daw siya hindi. Yeah. Siyempre, ang atong noon na mo sa hotel, kamutan mo. Ako na ikatawa-tawa, astig na kayo. Tapos tuloy, sige katawa nga. Iguol na yung asawa na, ako kitagagawa, tabalit itong durian, kaon mo ka mag-durian, ulian lang na yung mga lilit. Ya, sige may sigagawal yun. Ako lang, sige lang katawa-tawa kung ano magod. Ang una magtugon sa yawa sa imo, dili ang imong balatian, ang imo na imo na. Pag napukir na dadaan nga, masakiton ka, himalantun mo sa pareha silang duha. Yung dapat imo sa nang tugod sa pagsalig sa giro niya. Nag-smile lang, kalipay. Ayun ka pala, kadlong. Sa'yo na kaya nang pakitang tawa-tawa dahil sa kutas dalan. Anong tawa-tawa? Kapag sino katawa, ang tawa na. Katawa na tambala na ang sakit. Rejoice in the Lord always. Ano na? Pagkalipay ng sunan ko sa ginamit, ha? Isabay na yung problema ng kamutan. Tanang-tanang yung problema. Tanang-tanang yung mga ginatuban ng mga pressure sa kinabuhi. Pero dili pa na makapugong sa kalipay ng ihatag sa Holy Spirit sa Amen, ha? Amen. Ikatuloy yung kaniya. It's not only that you will become committed to holiness and committed to rejoice at all times. Ingat pa niya, you will be committed to persevere. Then, you will sustain me. Verse number 12. Restore unto me the joy of my salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Ako na lang siya kabangan. Ako na lang dugang. Of course, pag napresensyahan ka sa Ginoo, ang Kristohanon nga na-presensya ni Lord, willing, obedient, masinugtanon, sayon kayong subuon. Kailangan siya, willing heart, sayon kayong pahatagon. Pero layo sa presensya sa Ginoo, maminatay ka na nag-challenge kung hatag sa iyang tithes, di ka matag. No. Kaya ngayon naman, damit dito nga wali, pero ito ka patunto yan. Ako naman nila nagdaog ng istorya. So, gigi, ganun ko makanuwagan ng istorya. Na hindi ko kapatunto. Di lagi magpatunto, gahit yan. Pero pag napresensyahan sa ginawa, mahimong willing ang mga katawan sa ginawa. Dahil ang sunod, yung paniya, sustain, mo persevere. Ako lang paspasan. Kaya wala pa akong magsugod sa kumali. Dito ko sa verse 13 akong tuyo. Ingat ka niya, sustain me. In other words, ang Kristohanon na puno sa presensya sa Ginoo, mulahutay. Hallelujah! Pagkakaroon na si Lord. Ang problema sa atong mga sakop, ang paglahutay yun. Maayong musugod, pero lisod mulahutay. Pagkagikan sa coaching o mentoring, labihang dasigan. Pero pag-agtag doon ka semana,
napaon na. Dili ma-sustain. Ang atong kainit o ang atong kalayo, dali lang ang muluran. Kailangan ba tayo negative na kultura sa mga Pilipino? Kanang nila ningas ugon. Maayo mga kultura Pinoy, pero na ako'y magaling maayo. Kanang maayo ras sugod. Niya maayo ras papupa. Pero pag abot sa lahan, mukalit lang kalurang. Amen. Inayon ko salamat kay nila ikaw. Gusto magpagamit sa Ginoo, pero hindi mo nang sultan sa iyong journal sa iyong prayer life. Buhay wala naman natin. Grasya sa Ginoo, wala naman natin. Panahon sa grasya, di na napagitan. Importante mag-good sunod. Sa discipleship, di man pwede. Importante mag-good nga mo, lahutay ka. Pero yung pa niya, ang tampal kayo para makalahutay sila, para masustain nila ang ilang Christian life. Wala ilain yun sunod ang presensya sa Ginoo. So, importante kahit kita mga pastor, mga leaders, nga ito yung madala na itong mga tao, dito sa presensya sa Ginoo. Kaya wala may laing paagi. Bisa ba ito silang mansuhod sa tanang sistema ng strategy without the presence of God and the absence of the Holy Spirit. Tanan, may kumaging kapuslanan kay sunan na sa Ginoo. Pero pagkatao ganin ang presensya sa Ginoo, sa iyo ganyan, mulahot kayo sa bisan na kayo naghahulinan. Bisa pa makagasto na sa siya kontak, wala kayo problema niya. Basta na presensyahan lang sa Ginoo. Amen? Amen? So last para kalutan, ikalima. It's not only that he is committed to endures, committed to persevere, hallelujah, committed to holiness. Praise the Lord. Na siya ay obedient. Ano yan, ikalima, para kapunta, verse number 13. Yan, dili ko magsugod sa itong wali kay mama niya itong tuyo. Great harvest. Sayo niya, then I will teach transgressors your ways, so that sinners will turn back to you. Amen ba? Sabi mo sa Kristohanon, kung saan mo yung pag-distinguish ng mga presensya ng usa ka Kristohanon? Kung sa ginabuhat niya, di lamang kayo naginabuhin balaan, di lamang kayo malipayon, di lamang kayo mulahutay, di lamang kayo masinong talon. Kung sa kunin na po, sa kinabuhin na presensya sa Kristohanon, then I will teach transgressions. He will be committed to win souls and even disciples. Hallelujah! Palakpakan na po si Lord. Wala pa kayo nag-disciple ni King David. Pero nahala siya ng verse. Abi man natong dala na sa Matthew 28. Pero bago pang King David, pag napresensyahan ko sa Ginoo, then I will teach sinners. Hallelujah! To turn back ngadto sa Ginoo. Walihan ang tanang makasasala nga sila ilang subayon ang imong dalan. Ina silang tanan manumbalik ngadto sa Dios. Hallelujah! Di ka man sa una na anay misyon ang tanang tao nag-alagad sa Ginoo nagsulat sa Dios. Abi na ito, si Jesus na ang naghatag ang Great Commission sa Matthew 28. Pero si King David, kaya na siya mismo, kapag ang tao na puyaan sa Holy Spirit, pag ang tao na presensyahan, hallelujah, sa Ginoo, dili ka pugnan. Kaya yung isang yung iwalay ang Diyos na nasa iyang kasing-kasing. Dili na ni mo pugsun nga, mag-evangelize, magwali, kay mabalaan ni mo ang Kristohanon na nimahong presensya sa Ginoo. At ang kaniya, I will teach transgressions. Lord, kung dili kong naa ang Holy Spirit na ako, kung ang iyong presensya na sa akong pinabuhin, makasulti ko nga sa ulan sa imong kaayo. Ano nga itong mga kasabot, tagawan-wali, dili mag-cell group, dili mag-evangelize. Ang kulang, yun. Presensya sa Ginoo. Mawala naman si tambal. At nakatambong ko sa church ni Pastor Ayan.
Kaya naman kayo mga Sabado na makaaging yung Jethro nga sa Gayang de Oro. Kasi mag-wonder ka nga, grabe ang growth. Di na ko ma-imagine, nalaman si Pastor Abel sa nakaanto mo po siya. Kaya kada Sabado na sila sa atong Bible School, tanang leaders. Grabe ang speak in tongues, prayer, grabe nga salom sa presensya sa Ginoo. Kaya wala man sila ilang isaligan, ang presensya naman sa Ginoo. Kaya bago pag-bishop lagi, kung winalihan lang, layo naman iya winalihan. Kung takar sa group, grabe. Amaze ka sa ilang group. Mag-isurya-surya niyo, wala man sila ay gipromote sa ilang ang pagsalom sa presensya sa Ginoo. Nga nung iyang masakop, aktibo mag-sale group, lasig managya, lasig mag-evangelize, mag-atong campus, at magwalis ng tukanto, kay nahumol sa presensya sa Ginoo. Kaya mo po yung kabukang King David, yung Lord, pag ako na presensyahan mo, walang melang paging na makawali ko, kanaramang mapresensyahan ko sa Ginoo. So ayaw lang yung kuha ang iyong spirit. Grabe ang iyan, Lord, cast me not away from your presence. Ayaw ko palayas sa Lord. Ayaw ko ang Holy Spirit sa akong kinabuhi. Kaya mura na yung then, because it's only there and then that I can teach transgressors about your ways. Ang Kristohanon nga upong sa presensya sa Ginoo, committed mo evangelize. Komitado mangambig o mga kalag. Di lang kayo mag-evangelize patupad niya, then sinners will turn back to you. Kami lang, discipleship na. Ano ba? Si David na nag-bersikulo. O kapag na ang Holy Spirit, hallelujah, di lang kayo maka-evangelize ko, maka-disciple kayo. Palapakan na to si Lord. Amen. So mga nakarungutan, besunan, ang nasa atong kasing-kasing. Kung saan nato na masustain kanyang atong natilawan, kaya nagtuogin ko nga natilawan sa kasigami, pasiuna pa lang. Di pa di mao. Amen ba? May sunan? Di patilaw na niya o breakthrough. Ang uban, naginihin na nag-angat ang uban, gasugod-sugod pa. Kung wala'y laing paagi nga ato ding masustain. Usa na niya ni ang magpabiling na niya sa presensya sa Holy Spirit. Kaya wala kayo laing atong saligan. Di man ang atong kagwapo, kabright, o gagatong kagunahan ang atong saligan. Kaya kung pagkabuhay, hindi namin hindi ko qualify. Wala naman may buho. At tingaling baga, may buho, pasin pa. Niya kung para datuay po, naging isa din mo qualify kay katao. Tapos lupa na ito, mga pobre magagikan. Gawas ni Iban, may mga datuon, may mga barong. Pero sa barong, report. Di na ito masustain. Mga nagaling pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Grasya na gabi, pinaagi na gilis nga sa Holy Spirit. Wala tayo lang ikapanginambog. Wala po ni mag-matter kung batan ng mabaka, idaran ng baka, o may grado ba ka wala no. Ang presensya ay rin sa Holy Spirit may sulong ka sa Ginoo. So din ikaw makahuwal ka muna sa iyang presensya, yung mo naging limit, walay problema sa iyong pagpagsanya. Ano ng problema sa ato ang pagpanangyaw? Wala na may presensya. Kaya automatic na siya, domino effect. Ma-distinguish din mo ang Christian na kanunay na sa Ginoo. Kanunay na siya kapanabig. Istorya sa kaayos Ginoo. Pero kanang mga Kristohano, mga politiko na istorya, sige na lang istorya, lahi na istorya, sige na panlibang o pandaot. Lahi na ng presensya ang nagpuyong sa iya. Pero manubutan, salamat kanya ng tanan. Kaya pareho tang nagandoy o ihaw sa presensya sa Ginoo. Di na may para ninyo, labi na para naman.